gawin natin itong programa para ma-educate natin ang mga blessed couples natin. So natatandaan nyo to, no? Ito yung sa Marikina. Nandun ba kayo noon? So matatandaan nyo siguro kung saan kayo nakaupo o saan kayo nakatayo. Ang natatandaan ko pa dyan, mainit yung araw, medyo umambun din. So marami tayong magagandang naaalala. Pagtatawagin nating blessing, ano ba yung tinatawag nating blessing? Sa unang tingin, parang pagsasariwa ng kasalan, di ba? Yung iba dyan nakasuot pa ng trahe de boda, yung iba naman nakabarong, di ba? Pero pa nakakita mga naka-Amerikana. Pero ang gusto kong linawin, ang blessing ay hindi po lamang pagsasariwa ng kasal. Hindi rin lang basta kasal. Kung talagang mauunawaan natin ang divine principle, ang blessing ang paraan ng kaligtasan. Hindi lang ng ating sarili, hindi lang ng ating kabiyak kasama sa buhay, hindi lang ng pamilya, ito ay kaligtasan ng buong bayan, buong bansa. Kaya napakahalaga ng tinatawag nating blessing. Para tayo ay makamit ang tinatawag na kaharian ng Diyos sa langit, ito po ang napakahalagang importanteng requirement. At ito ang aking papaliwanag. Kaya sabi ni Jesus nung nabuhay siya, di ba? Na dapat ipag-pray daw natin araw-araw na mangyari yung kanyang kaharian. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang iyong kaharian dito sa lupa. Binanggit niya lagi, binababanggit niya palagi. So ngayon, pag-usapan natin, paano ba natin mauunawaan ang kahalagahan ng blessing? Una sa lahat, kailangan yung idea sa likod niya. Lahat ng malalaking kilusan, lahat ng mga magagaling na organisasyon, lahat ng mga pinakamagagaling na ginawa ng tao, nagsimula sa idea. Ano ang idea ng blessing? Divine principle. Kaya imposible na maunawaan natin ang blessing kung hindi man lang natin naiintindihan ang divine principle. Maliwanag po ba? So pag-usapan natin ngayon ang introduction ng divine principle. Ito ang pambungad na sinasabi ng divine principle. Ang lahat ay gustong maging masaya, maligaya. Sino rito ang gustong maging malungkot? Tuturuan ko kayo ng maraming paraan, pero walang may gusto. Meron ba? Pero pag tanong ko, sino sa inyo ang gusto maging masaya at maligaya? Lahat kayo gusto ninyo. Hindi ba? Walang taong naghahanap ng kalungkutan. Walang taong naghahanap ng problema sa buhay. Pero lahat tayo, ano man ang ginagawa natin, ay para tayo'y maging masaya. Bata o matanda. Kahit na babae o lalaki, mayaman o mahirap, Pilipino o hindi, lahat tayo gusto natin ng kaligayahan. Pero paano ba nagiging maligaya? Kailangan natutupad ang ating mga nais sa buhay. Pwede ka bang masaya na walang dahilan? Pag ikaw tawa ka ng tawa, tapos walang dahilan, bakit ka masaya? Wala lang, may diferensya ka rin sa pag-iisip. Di ba? May mga tao bang gano'n, masaya-masaya, laging tumatawa, tapos walang dahilan? Ang dahilan kung bakit ang tao ay magiging masaya, kapag natupad ang kanyang mga nais. Nais ko ng masarap na pagkain, nais ko ng magandang damit, nais ko na maging malusog ang aking mga pamilya. Basta natupad yung nais mo, ito ang nagdadala sa iyo ng kaligayahan. Pero ito ang sinasabi ng divine principle na problema. Dalawang klase ang pagnanais. May mabuti, may masama. Ibig sabihin, hati ang ating isipan. Meron tayong isip papunta sa masama, meron tayong isip na papunta sa mabuti. Kaya pag sinabi mong ang kaligayahan ay sa pamamagitan ng nais, dalawang klaseng kaligayahan din ang pwede mong maramdaman. Anong ibig sabihin? Pag ginamit mo yung good desire, yung mabuting pagnanais, good happiness ang tawag. Paano pag yung evil desire, yung masamang pagnanais? Anong tawag sa happiness na yon? Evil happiness. Naintindihan po ba natin? Kaya ang ibig sabihin, meron tayong kaligayahan na maaring hindi mabuti. At yan ang problema. Dahil maraming tao
gusto nilang maging maligaya, pero pag hindi malinaw sa kanila ang mabuti at masama, baka ang kanilang kaligayahan ay nanggaling sa masama. At kapag ang kaligayahan ng isang tao ay nanggaling sa masama, anong mangyayari? Ito ay tinatawag na temporary, panandalian, o kaya hindi totoo. Di ba? Pag gumamit ka ng isang bagay na alam mong masama sa iyo, sandali lang ang sarap, sandali lang ang ligaya. Kaya yun ang ibig sabihin ng false and temporary. Kaya napakahalaga, di ba? Na dapat malinaw sa atin anong mabuti, anong masama. Kaya may kaligayahan naman na totoo. Na kahit na nagsasakripisyo ka, ang saya-saya mo pa rin. Bakit ganon? Dahil magkaiba ang desires na good and evil. Ibig sabihin, tayo ay contradictory. Nahati tayo sa dalawa. Meron tayong maliwanag na parte, meron tayong madilim na parte. Meron tayong mabuti at masama. Ito ay hindi lamang sa mga taong katulad natin, pati sa mga relihiyoso. Kilala niyo ba si Saint Paul? Si Saint Paul ang pinakamaraming sinulat sa Biblia. Si Saint Paul ang pinakamalayong narating para magturo tungkol kay Jesus. Ito ang sabi niya, hindi ko ginagawa ang mabuti na gusto kong gawin. Hindi yon. Ang masama na ayaw kong gagawin, siya naman ang lagi kong ginagawa. Totoo ba yun sa inyo? Totoo yan. Sino rito ang gustong maging mabuti? Lahat kayo. Sino ang gustong maging masama? Wala. Lahat tayo ayaw maging masama. Pero tanong ko, sino ang wala pang nagawang masama? Taas nga ang kamay. Sino ang wala pang naisip na masama? Kahit ayaw natin, nakakagawa tayo, nakakaisip tayo, nakakapagsalita tayo ng masama. Bakit kaya ganon? So, ibig sabihin yan, merong tumutulak sa ating buhay. Merong isip din tayo na hindi lamang mabuti. Aminin natin, sapagkat yan ang unang hakbang sa solusyon. Pag ayaw mong tanggapin yan, andyan lang yan, pero sinasabi mo, hindi totoo, mabuti akong tao. Pero ang lahat ng mabuting tao, katulad ni St. Paul, ay may tinatawag na isip na salungat sa kanyang isip na mabuti. Ito ang dahilan nagkaroon ng problema sa ating mundo. Ang problema ng mabuti at ng masama. Yan ang sinasabi ng divine principle. Ang lahat ng kaguluhan sa mundo, nagsisimula sa bawat isa. Anong away yan? Dahil sa pera? Dahil sa lupa? O dahil sa gamit? Hindi. Ang talagang pangunahing dahilan kung bakit nagkakagulo ang mundo natin, dahil sa mabuti at masama na hindi pwedeng magkasundo. Kung papunta dun si mabuti, papunta sa kabila si masama. Kung bumaliktad si masama, babaliktad din direksyon ni mabuti. Hindi sila pwedeng magsama. Nakakita na kayo na kung paano naghalo ang tubig at langis? Kahit halo mo pa yung bote, pag iniwanan mo, maghihiwalay pa rin. Parang ganun sila. Hindi pwedeng makisama si mabuti kay masama, hindi rin pwedeng makisama si masama kay mabuti. Kaya napaka-importante, tignan natin ito na magkasalungat. Kasi pag hindi, maghahalo yan, magulong buhay natin. Ito ang dahilan, nagkakagulo sa pamilya. Nag-aaway ang mga tao sa lipunan. Maraming dahilan, pero ang pangunahing ugat ay dahil sa hindi pagkakasundo ng mabuti at masama. Hanggang sa umabot sa buong bansa. Napakaraming problema sa bansa natin. Pero ang pinakaugat niyan ay yung mabuti at masama. Hanggang sa umabot sa buong mundo. Kaya napakalinaw ng sinasabi ng divine principle. Paano natin makakamit ang kapayapaan ng mundo? Saan dapat tayo magsisimula, mag-ayos? Sa bawat sarili natin, sa bawat isa. At anong problema sa bawat isa? Yung laban o yung away ng mabuti at ng masama. Di ba? Kaya kung lahat ng tao ay gustong maging mabuti, lahat ng tao din alam niya ang kasamaan at umiiwas, ito ang simula ng tunay na pagbabago. Hindi presidenting bago ang magbabago ng Pilipinas. Hindi bagong senador o bagong congressman o hindi bagong mayor. Ang tunay na pagbabago magsisimula sa atin. Sa iyo, sa iyong pamilya. Kaya ganun kahalaga ang blessing. Kaya ang kasaysayan ay sunulat daw sa dugo, sabi ng mga historiador.
Ang importanting mga kaganapan sa kasaysayan ay yung mga gera, labanan, ligalig, gulo, away. Hindi ba? Kahit saan kayong magbasa ng kasaysayan, ang pinakamahalaga sa kasaysayan, makikita natin yung suffering ng mga tao dahil sa hindi pagkakasundo, away, gulo, labanan. Mula pa nung panahon ng unang pamilya. Alam nyo ba yung unang pamilya, yung unang magkapatid, nag-away na kaagad? Si Cain at sining kapatid niya? Si Abel. Nagsimula doon ang gulo. Kaya ito ay realidad. Pero meron pa tayong isang bagay na dapat maintindihan pagdating sa tinatawag na pagnanais ng tao. Kanina sabi natin, may mabuti, may masama. Ang pagnanais ay may dalawang aspeto. Dahil ang tao ay meron ding dalawang aspeto. Ano yung dalawang aspeto ng tao? Meron kang isip at katawan. Sino sa inyo ang walang isip? Lahat meron, di ba? So kung lahat kayo ay may isip at katawan, dalawang aspeto, dalawang paraan din ang tinatawag nating pagpapahalaga. May pagpapahalaga na pangloob, may pagpapahalaga na panglabas. Ano yung pangloob? Ito yung mga kabutihan, kagandahan, katotohanan. Pero may mga mahalaga rin sa atin na material. Hindi natin ikakaila yun. Pagkain, damit, tirahan, pera. Mahalaga ba sa inyo yun? Dapat mahalaga din. Pero ang nangyayari sa panahon natin, minsan nawawala na yung spiritual values, hindi ba? Madalas, mas mahalaga yung material. Pero ang punto rito ng divine principle, dalawa yung aspeto. Dalawa rin ang paraan ng kaligayahan. May kaligayahang pangkatawan, may kaligayahang pang-espiritual. Di ba? Kaya napakahalaga na dapat meron tayong kinakain, meron tayong isinusuot, meron tayong tinitirhan. Masaya ba ang taong gutom? Masaya ba ang taong walang tirahan? Walang damit? Hindi. Kaya mahalaga yon. Pero ang tanong, pwede ka bang masaya sa pamamagitan ng material lang? Kulang. Na maraming tao sa mundo na napakayaman, maraming pera. Masaya ba sila? Hindi lahat ng may pera ay masaya. Anong ibig sabihin? May kulang. Ano yung kulang? Yung spiritual na happiness mo. Hindi ba? Yan ang sinasabi ng divine principle. Dalawang aspeto ang tao. Dahil dalawang aspeto ang tao, dalawa rin ang dapat na paraan na paghahanap ng kaligayahan sa buhay. At hindi lamang spiritual, hindi lamang material, kailangan dalawa yan. Dito ngayon, lalabas ang kahalagahan ng siyensya, agham. Di ba? Mahilig ba kayo sa science? Mahalaga yan. Pero ito namang internal truth, ito ang tinuturo ng mga relihiyon. Kaya hindi mahalaga ang relihiyon mismo kung anong pangalan, anong grupo, anong simbahan. Ang importante, nabubuhay ka ng ayon sa katotohanan, truth. Yan ang sinasabi ng divine principle. At ang sinasabi pa rito, hindi dapat magkalaban ang science at relihiyon. Hindi. Dapat nagtutulungan yung dalawa. Dahil ang tao, kahit na napakaganda na ng buhay niyang material, kalahati lang ng aspeto niya yon. Hindi siya lubusan o kumpletong magiging masaya. Kung puro ka naman dasal, puro ka basa ng Biblia, spiritual, masaya ba yon kung wala ka naman makain? Araw-araw nagpupunta ka ng simbahan. Araw-araw 3 oras ka magbasa. Araw-araw nagdadasal ka sa bahay. Pero pagtingin sa kaldero, walang kanin. No? Masaya ba yung ganung buhay? Hindi rin. Kulang din yon. Kaya nga, science at religion, ito ang nagtutukoy na internal truth at external truth. Kaya napakahalaga, pag pinag-uusapan natin ang divine principle, hindi lang ito tungkol sa religion. Hindi lang ito tungkol sa internal. May tuturo din tayo sa inyo na may kinalaman sa science, sa external truth. Very important yun. Kaya ang goal dapat ay kung paano pagsasamahin o pag-iisahin o pagkakasunduin ang religion at science. Hindi sila magkalaban. Nakilala niyo ba yung pangalang Albert Einstein? Ito ang sabi ni Albert Einstein, isang napakagaling na scientist. Science without religion is blind. Ang siyensya
na walang tulong ang relihiyon ay bulag. Pero dinagdag niya, napakahalaga, religion without science is crippled. Pero pag relihiyon na walang siyensya, ito'y pilay, walang magagawa. Kaya hindi lang tayo dapat makadiyos, at dahil tayo makadiyos, mahilig tayo sa salita lamang ng Diyos na pang-espiritual. Dahil ang science ang magtuturo sa atin sa katotohanan ng ating mundo, para ito'y gumanda, maayos, importante din yon. Kaya kailangan siya magkaisa. Ito ang sinasabi ng divine principle. Kailangan mag-unite, mag-harmonize ang science at religion. Ano nangyari sa mundo natin? Naging masyadong makamoderno tayo. At ang science ay tumakbo ng napakabilis sa kanyang development. Pero kung titingnan natin, kahit na napakaganda ng ginawa na itulong ng science sa atin, maraming problema na ginawa rin ng science. Pollution, di ba? Na-imbento ng taong internet para mas madali ang komunikasyon, pero hanggang ngayon, kahit magkapitbahay, hindi nagpapansinan. Di ba napapansin nyo? Kaya ang ibig sabihin, marami mang naitulong ang science, kulang ang naitutulong ng science kung science lamang. Kaya, kailangan din natin ng religion. Pero anong nangyari sa religion? Marami rin problema. Una, maraming religion, hindi na nila kayang ipaliwanag ang mga problema ng mundo. Pangalawa, ang kanilang sinusugod ay yung tungkol sa kanilang sariling doktrina at ritual. Kaya ito ang dahilan, nagkakaroon ng away sa mga relihiyon. Debate. Hindi lang debate, minsan umaabot yan sa pagdanak ng dugo at karahasan. Sa pangalan ng Diyos, di ba? Napakalungkot isipin na parehong relihiyoso, naniniwala sa Diyos, nagtuturo ng pagmamahal, pero pagdating sa diskusyon tungkol sa relihiyon, hindi sila magkasundo, nag-aaway sila. Nakakita na kayo ng debate ng dalawang relihiyon? Nakarinig na kayo ng ganon? O kaya mga tao na nag-aaway dahil sa relihiyon? And then pag nag-away ang mga relihiyon, nagdadamayan pa yan ang mga kamag-anak. And then kahit na hindi naman dapat silang madamay, nadadamay sila sa karahasan, nadadamay sila sa marami. Kaya sa kasalukuyang panahon, makikita natin, ang daming relihiyon. Hindi tayo nagkulang sa relihiyon. Pero kahit ang daming relihiyon, tuloy pa rin ang kaguluhan ng mundo. Diba? Napakalakas ng impluwensya ng simbahan sa Pilipinas. At ang dami nating itinuturo na kabutihan. Pero ang problema, ito nga, marami pa rin tayong problemang lumalabas. Kaya, hindi sapat na relihiyon lang, lalo na sa makabagong panahon. Kaya ito ang sinasabi ng divine principle. Kailangan natin o dumating na ang tamang panahon para sa isang bagong pahayag, bagong revelation galing sa Diyos. Ang revelation na magpapaliwanag sa atin sa maraming mga katanungan ng buhay. Even yung mga tao nakagraduate ng kolehiyo, nakatapos ng masteral degree, pati yung mga taong mga naka-doctor degree, pati yung mga nasa posisyon, marami silang mga katanungan sa buhay na wala na silang sagot. Kunyari, tungkol sa Diyos, marami ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Pag-usapan natin yan later. Purpose of life, origin of evil. Saan nanggaling ang kasamaan? Alam niyo ba kung saan nanggaling? Kung narinig niyo na yung divine principle, alam niyo na. Pero hindi ito maliit na bagay, napakahalaga. Sapagkat ngayon, ang mga matatalinong tao sa mundo, hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling ang masama. Ganito sila mag-isip. Kung sinasabi niyo na totoong may Diyos, at ang Diyos ay mabuti, bakit ang mundo ang gulo-gulo? At saka kung kapangyarihan ng Diyos, ba't hindi niya pinipigilan ang kasamaan? At saka kung talagang matalino ang Diyos, ba't wala siyang solusyon? Hindi ba? Ganyan mag-isip ang mga pilosopo, yung philosophers. So, paano niyo sasagutin yan? Kaya ito ang mga nilalaman ng bagong pahayag ng Diyos sa tao. Ang tinatawag na basic questions of life. Ano ang kasaysayan? Saan papunta? Ano ang mga dahilan ito'y sumusulong o kung bakit ito'y umuulit? Dapat siya mga matutunan natin. Ano ang magiging buhay natin pagkatapos ng buhay dito sa mundo? Sinong naniniwala na siya ay pupunta ng spirit world pagkatapos ng panahon dito sa lupa? Lahat tayo, hindi.
Lahat o hindi? Hindi lahat. Ang ibig ko sabihin, realidad na ang tao'y mabubuhay, pero hindi tayo panghabang panahon. Ibig sabihin, lahat tayo magiging 6 feet under the ground. Pero hanggang doon lang alam natin, tayo mamamatay at tayo pupunta kung saan na hindi natin alam. Kailangan maintindihan natin sa bakabagong panahon. Pangalawa, kung bakit natin kailangan ang bagong katotohanan para magkaisa ang relihiyon at filosofiya. At ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi makakaisa ang filosofiya sa relihiyon ay dahil sa question ng evil. Saan ang galing yan? Kailangan natin gumawa ng bagong katotohanan. Hindi gagawa. Kailangan natin magkaroon ng bagong katotohanan na magpapaliwanag sa mga turo ng filosofiya at saka ng relihiyon na magkaisa. Kasi kung hindi, ang labas ng mga religious people, para silang mga mabababaw na parang bulag sa pananampalataya. Pero ang filosofiya, napakalalim na pag-unawa. Ito ang kailangan ng mundo natin. Ang pagkilala sa Diyos na hindi siya pang isang simbahan. Anong simbahan mo? Anong relihiyon mo? Hindi porkit magkaiba kayo ng simbahan at relihiyon, magkaiba na rin ang Diyos nyo. Papakita natin mamaya na ang Diyos ay pangkalahatan. Sa palagay nyo ba si Allah, iba yan sa kay Yahweh o pareho lang? Pero ngayon, parang ang tingin ng tao, magulo. Iba yung Diyos ng mga Muslim, iba yung Diyos ng mga Hudyo, iba yung Diyos ng mga Kristiyano, etc. Hindi exclusive. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay nasa simbahan mo lang. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay nasa relihiyon ko lang. Ang tamang pag-unawa na magbubuo ng pamilya ng Diyos muli ay kapag nagkaroon tayo ng pangkalahatang paraan ng pagtingin sa kanyang being, no? Kaya kailangan natin makahanap ng paraan para ang lahat ng relihiyon ay magkaisa. Ayon sa isang pag-aaral, na lahat ang relihiyon pare-pareho ang itinuturo. 70%. Pero bakit nagkaroon ng 30% pinagkakaiba? Dahil daw sa tinatawag nating mga interpretation. At saka yung mga pilanggalingang bansa, iba-iba silang mga origin. Kaya nakarinig na ba kayo ng religion na masama? Meron bang religion na masama? Walang masamang relihiyon. May mga tao na hindi nagpa-practice ng kanilang religion. Ito ang nagpapasama sa religion, hindi mismo. Nakarinig na ba kayo ng religion na nagsasabing magnakaw ka ng bangko, pumatay ka ng tao, o kaya mangalunya ka? Wala. Laging tinuturo ng relihiyon, pare-pareho, pag-ibig sa kapwa, pagtulong, serbisyo. Di ba? Pwede bang sabihin na sa simbahan ko lang may turo ng pag-ibig ng Diyos? Hindi. Pwede bang sabihin na ang pagtulong sa kapwa ay turo lang ng iyong simbahan? Hindi. Ito ang natutunan ng lahat ng mga tao, maging anuman ang relihiyon nila. So dapat hanapin natin kung saan tayo nagkapare-pareho. Pero ang pinapilit natin, hindi tayo magkapareho dahil magkaiba tayo ng paniniwala. Sa Kristiyano, sa Pilipinas, mahigit na 400 ang grupo. Iba-iba yan. Nakarehistro. Iba pa yung mga hindi nakarehistro. Ang nakapagtataka dito, iisa ang Biblia. Iisa ang Panginoon. Pero 400 ang simbahan. Paano nangyari yun? At hindi sila nagkakasundo. Mag-aaway sila. Magdidibati sila. Hanapin natin yung paraan na magkaisa, magkasundo. Yung tinatawag na universal values. Hindi yung pinagkaiba. Paano ba talaga ang tamang binyag? Wisik, lublob, buhos? Paano ba? Maliliit na bagay yun eh. Hindi ba? Pero pag sinabi kunyari, magmahalan kayo, universal yon. Kaya dapat hanapin natin, ito ang dahilan, involved din tayo sa interfaith. Kaya ang tawag natin sa blessing, interfaith blessing. At makakita kayo ng mga nakahilirang iba-ibang relihiyon doon na nagtuturo at nagdadasal. Pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin ng bagong katotohanan para magkaisa ang relihiyon at science. Sa panahon na napakabilis ang takbo ng siyensya,
kailangan sumasabay din ang development ng relihiyon. Hindi pwede tayong maging isang ideal world kung ang ating gagawin ay sa pamamagitan lang ng development ng science. Kaya naipaliwanag kayan kanina sa mga discussion. Kaya anong pipiliin mo? Hindi yung pipiliin. Kailangan humanap ka ng paraan para magkasundo yung dalawa. Science o religion. Ito naman, science versus religion. Sinasabi ng religion, sila ang may tamang paliwanag. Sinasabi ng mga scientists, sila ang may tamang paliwanag. Tama man sila, hindi sila ang may-ari ng kabuuan ng katotohanan. Dahil ang tao ay may dalawang aspeto, dalawang katotohanan ang kailangan, ang science and religion ay dapat magkasundo, hindi magkaaway, hindi magkatunggali na parang mas magaling yung isa dun sa isa. Hindi ganoon. Kailangan silang magtulungan. Ito ang isa sa mga pinakamalaking issue kung bakit naghiwalay ang science at religion. Alam niyo ba ito? Yung tinatawag na evolution. Nanggaling ba kayo sa mga unggoy? Naniniwala kayo doon? Yan ang tinuturo ng evolution. Ang problema, maraming taong sa religion din naniniwala, pero may ebidensya daw ang mga scientists na ang tao daw ay nanggaling sa mga unggoy. Narinig niyo na yung kwentong yan? Evolution. Sabi kasi ng creation, hindi. Hindi kami nanggaling sa unggoy. Kami ay linikha sa imahe, sa wangis ng Diyos. So magkaiba na yan kaagad. Kaya ito ang dahilan nagkahiwalay ang science at religion. Pero may paliwanag na scientifico at may paliwanag na pwedeng tanggapin din ng mga religious people ang evolution at creation.